Sa nakitang mga, ang sabi nga nila, typo no? Mga petsa, mali-mali yung petsa. Ito ba ay simpleng typographical error? Kasi pagka simpleng typo, ibig sabihin, nagkamali lang yung sumulat, di ba? Human error lang. Hindi mo sinasadya. Ano sa tingin po ninyo? Ang tinetesting po ng depensa dito ay yung sinseridad ng NBI investigating officer kung totoo bang naniniwala siya na nag-commit ng grave threats at inciting to sedition si VP Sara Duterte. At nakikita po yan sa kalidad ng kanilang trabaho. Kung totoo pong ginawa mo ng mabuti ang iyong trabaho, walang makakalusot na typo dyan. Hindi po mauuna yung date ng filing kaysa sa date ng affidavit. Hindi ka po gumagamit dapat ng templated na mga affidavit at maayos po dapat, alam mo dapat yung ginawa ng mga subordinates mo na mga affidavit, hindi ka umiiwas ng question. Kaya telling po ngayon, gusto niyang patunayan na may nakomit na crimes, pero kahit yung mga senador, hindi nila nagigets kung meron ba talagang krimen na grave threats at saka inciting to sedition. Tinanong po yung witness kanina, kinonsidera mo ba yung ibang factors other than the elements of the crime para mag-conclude na merong grave threats at inciting to sedition? Ang sagot niya po, kaya ko po na-conclude na may grave threats at inciting to sedition dahil tinignan ko po yung comments. Dahil tinignan ko po yung reaction ng taong bayan at yung comment ni BBM. Pero po, kung titignan mo yung revised penal code, kasama ba yun sa elements ng krimen? Ayan, ano ba talagang element dapat? Okay, yung element po ng krimen, grave threat. Ang nakalagay po sa revised penal code, threatening another. So, ibig sabihin, dinirekta ko dapat sa'yo yung pananakot o through a middleman. Pero kapag itong seatmate ko, tinanong niya lang ako, anong plano mo kay Nelson? Balak ko siyang patayin. May intention ba akong takutin ka? Hindi. Kasi ang sinabi ko lang ay yung sagot sa kanyang tanong. Yan po, in itself, negates mens rea, the criminal intent to threaten you. Because my intention was to only answer the question. Yung inciting to sedition naman po, mischaracterization ng jurisprudence yung sinabi ni Attorney Lotok. Ang sinasabi niya po parati, merong tendency to incite the public to rise against the government. So, tendency. Yung dangerous tendency rule na tinutukoy niya ay obsolete na po yan. Napakatagal na panahon na po yan. Hindi na po yan. Hindi na po applicable yan. Ano na ngayon dapat? Clear and present danger rule. Yun ang required para ma-overcome mo yung freedom of speech. Ang ibig sabihin po niyan, in application, dapat sinabi mo na talaga na publiko, dapat lumapit kayo dito at tanggalin ninyo yung ulo ni BBM. Patayin nyo siya. So, meron pong clear instruction na mag-incite ng sedition. Hindi dapat na parang inisip mo lang na itong mangyayari. Opo. Hindi pwedeng ganun. Opo, Parang kasi imaginary. kapag ganun po na iniisip natin, unlimited naman ang imagination nating lahat po pwedeng mangyari. Kaya kung malisyoso ka, lahat na lang ng pwede mong gustong kasuhan ay kakasuhan mo. Hindi naman po pwede yun. Nakita natin, Jen, yung simula pa lang, day one ng trial hanggang ngayon, wala si Senador Rodante Marcoleta. Kasi nga, umaga pa lang, kinulong na, di ba? Oo, bago pa magkaroon ng impeachment trial. Sa tingin nyo, attorney, ano ang kaibahan kung nandyan si Senador Rodante Marcoleta? Kumbaga sa basketball, wala yung captain ball, tsaka wala yung sikat, ano? Kumbaga Star player. Wala yung star player eh. Michael Jordan. Nakakamiss po yung impeachment ni Erap noon kasi nandun po si Serafin Cuevas. Ayan po, mga magagaling na abogado. Meron ding impeachment kung nandoon si defensor noon. Aktibo po. Direkta yung mga tanong at na-elicit talaga yung gusto nilang palabasin na konklusyon. Ngayon po, medyo mahina ang mga pagtatanong ng senador at mahina po ang application ng mga legal procedures pagdating sa pagtatanong ng ating mga witness. Mas maganda po sana kung meron talagang bihasang abogado sa litigation para direkta ang pag-grill sa witness. Maganda po sana kung nandyan si Rodante Marcoleta, Senator. Kaya po naging epektibo yung flood control investigation ay dahil kay Marcoleta. Siya yung inaabangan ng taong bayan. At ngayon, kinakatakutan siya kasi kapag nandito siya ngayon, siya ulit yung aabangan at siya yung magiging dahilan kung bakit magiging epektibo yung depensa ni VP Sara Duterte. Actually, yung gusto ko rin tanong sa isang abogado, kay Atty. Respiso, ano po,
Paano ba titignan ng isang pangkaraniwang mamamayan na walang biases, ano po, itong pagdinig, itong impeachment na ito, sa isa inyong palagay, attorney? Kailangan nyo pong intindihin na isa itong legal procedure. Pero Opo. kahit isa itong legal procedure, hindi nyo kailangan maging sobrang galing sa batas para maintindihan yung due process. Ang due process po, ibig sabihin, sang-ayon dapat sa Constitution yung grounds. Opo. So in the first place, kailangan mong i-identify anong grounds sa Constitution kung bakit mo pinepresenta tong witness na ito. Ang grounds daw na ginagamit nila ay yung betrayal of public trust. Yes po. At ang paraan nila para patunayan ang betrayal of public trust ay para patunayan ang isang krimen. Pero it begs the question, wala bang ibang grounds sa Constitution para ma-impeach ang isang impeachable officer kapag nag-commit siya ng crime? Meron po nakalagay doon, other high crimes. Other high crimes, So ibig opo. sabihin, kapag hindi high crime, yung kinumit na crime, hindi siya impeachable. Hindi po ba? Yun po. So bakit kailangan yung So since pinili nila yung betrayal of public trust, inaamin nila na hindi impeachable yung grave threats at saka inciting to sedition. At saka kapag betrayal of public trust po, kailangan i-articulate ng prosecution na merong tiwala ang taong bayan na binigay kay VP Sara Duterte at trinaydor niya. Pinagtaksilan niya. Paano po siya nagtaksil? Dahil lamang siya ay nagmura? Dahil lamang sinabi niya na kapag mamamatay ako, ay mamamatay rin yung pumatay sa akin? Parang hindi po sapat yun. Kung titignan niyo po lahat ng mga grounds for impeachment, dapat matataas po silang kalidad, hindi lang ordinaryong krimen. So, common sense, kapag maintindihan ng taong bayan na ganun, magigets nila na walang point yung presentasyon ng mga ganyang witness. Ayun. Ngayon pa lang po, totoo na meron ng set na desisyon yung mga husgado. Ngayon po, ang trabaho ng prosecution ay defense ay para mas mapadali sa mga husgado na sabihin yung kanilang posisyon. And that is through convincing the public. Kaya dapat maintindihan ng mga abogado ito na ang dapat nyong ine-entertain ay yung publiko. Kaya kapag magsalita po kayo sa paraan na naiintindihan ng ordinaryong mamamayan para mas mapadaling mapunta sa inyo ang kanilang sentiment at mas mapapadali ninyong mapanalo ang inyong side. Marami po dito sa ating mga senador ang re-electionist. Sa At syempre, 2028, opo. papanig po sila kung saan malakas ang boto. At alam nila na malakas ang boto para kay VP Sara Duterte. At nakita po natin yung sentimiento ng karamihan ng mga senador nung unang time na nagkudeta sila. Nung nasa side pa ni VP Sara Duterte yung majority. Yun yung Opo. makikita mo na nasa side ni VP Sara Duterte. Bumaliktad lamang sila dahil naipit sila, kakasuhan daw sila, kaya iba na yung majority ngayon. Pero nakikita mo yung totoong nasa damdamin nila na nasa side sila ng taong bayan. Kaya mahalaga para sa taong bayan na i-communicate nila sa public kung ano talaga yung sentimiento ng publiko para yun yung sundin ng ating mga senator. Kaya pala plano nila tapusin ito bago mag-filing ng COC, no? Kasi baka pag nag-file ka ng COC, magkakalabasan na ng tunay na kulay dyan. Opo. Ngayon pa nga lang po nakikita na natin na kahit bumaliktad si Chis Escudero sa bagong majority right now, maganda po yung una niyang pronouncement na 16 ang required para mag-convict. Nasabi na Napakaganda niya mo. yun, opo. He set the tone. Lahat ng mga yung mga kontra sa kanyang mga senador, napakapot na ng ulo. Kasi alam nila, by the time na magbobotohan na sila, hindi nila pwedeng i-overrule yung presiding officer. Siya yung pinili ninyo, siya yung magsasabi niyan. Kahit mag-question kayo sa Supreme Court, kailangan nyo munang mag-vote ngayon bago nyo yan mag-question sa Supreme Court. In the meantime, 16 ang required. Be advised. Sumosobra na rin po sila. Napatahimik nyo na ngayong flood control investigation. Gusto nyo pang sagarin. Gusto naming manok si VP Sara Duterte sa 2028. Gusto namin siyang malayang makatakbo. Bakit nyo i-undermine ang kanyang karapatan na pagpilian namin bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Demokrasya yun eh. Yun na lamang ang natitirang fundamental right sa taong bayan pagdating ng eleksyon. Kukunin nyo pa sa amin. At sino ang mga agaw sa amin ng karapatang iyon? Yung mga iilang tao sa Committee on Justice, iilang tao doon sa House of Representatives na hindi naman beyond reproach. Meron namang mga accusations na sila rin ay nakatanggap ng maleta. Kaya hindi po tanggap ng taong bayan na sa pamamagitan ng korupsyon ay aagawin sa kanila ang kanilang demokrasya. Star na abogado, Attorney Rizpizo, sir. Ang inyong pong mensahe. Mga kababayan, panoorin po natin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Marami pong nagsisinungaling sa maraming panig, pero meron po kayong sariling isip. Alam po ninyo ang katotohanan at doon po kayo pumanig. Yun lang po.